Sabi nga niya, God does not hear the prayers of those who have these kinds of characteristic. He hears the prayers of the needy. Ito, katulad ng diverted, ng judge, ang pinapakinggan niya na yung mga taong nangangailangan at yung taong kailangan ng justice. Ito, turan na turan doon sa babae kung paano ang judge napunta katulad ng turan natin na ang Panginoon ang kailangan. Sabi nga, ang Panginoon pinapakinggan yung mga nananalangin na mga nangangailangan. Minsan may parallelism doon sa judge ang Panginoon, pero ito godless. Are you in need? Sabi nga niya rito. Have you found that all of your resources have been depleted? That you have no other recourse? That there is no plan B at all? That you are in a state of desperation? That you need help? Is that your situation? Sabi nga niya rito. Can you identify with this widow in the one sense that is a good situation to be? It prepares the way for God's visitation. In need ka ba? Wala ka nang matakbuhan? Wala ka nang mapuntahan? Ganyan ang inano natin. Kasi nung malapit na ako lumabas sa hospital, I put myself in the needy situation. I asked God to assist us financially. Anong ginawa namin? Sabi nga ni Mrs., binigyan na lang natin ng hope sa Panginoon. Kasi there is nothing way that we can do more. Kasi wala kami source na pwedeng panggalingan. Only God, our Jehovah Jireh, na pwedeng magbigay. Lalabas na kami, pero matalino ang Panginoon, hindi ako linabas kasi wala akong pera. Wala akong dumating na pera. Na-postpone ang pagbisita ng mga doktor. Kundi, pag nagpirma na yung doktor, release na kami. Hindi nagpunta, butit, hindi sila pumunta kasi wala kami pang perang pagbayad. Kaya after one day, ang Panginoon, napakabuti, dumating ang pera na nagpadala, sunod-sunod, napulpil yung cash out na 72,000. 74 ang Sobra-sobra pa. More than 20,000 pa sobra. Doon sa cash out. Noong inaantay namin na pera, sunod-sunod 90,000. Nag-cash out kami, sumobra pa. Sumobra. Ay, grabe. Kaya sa ating sarili, minsan hindi natin alam na ang Panginoon, pag tayo nananalangin, tinitingnan niya, needy ka ba? Yung judge, kaya niya pinakinggan ang widow kasi ang kanyang punto sa sarili, siya ay nakikinig lamang sa mga tao na nangangailangan. Pangalawa, pag siya ay nagbibigay ng justice sa mga tao lumalapit sa kanya. Ganun din ang Diyos. Hindi man natin makikita ang Diyos, ang judge, pero sa parallelism, ipinakikita yung characteristic na binigay ng judge na ibinigay sa widow. Ganun din sa atin. Ano ba? Sabi nga, in need ka ba? Opo, Panginoon, in need kami kasi hindi ako makakalabas dito kung hindi mo bibigyan ng financial support. Kasi mananatili, baka mag-rentag na kami mag-rentado, hindi ka makakalabas. Pero God is an amazing God na siya kumikilos, malalim ang kanyang kapamaraanan, ipinagkakalo yung mga bagay na tunay na kailangan natin. Sabi nga niya rito, it prepares the way for God's visitation. I know God visited us na sa oras na yun, pinakita ng Panginoon na nangailangan na yung manak na ito, kailangan lapitan ko sila, ipuin ko yung mga taong hindi ko inasa na magsusupport sa akin. Silang hindi po niya. Yung pala, doon po pinapakita yung sinasabi ng Panginoon, when you sow, you will reap.
Naiso ko noong pa, matagal na panahon, pero hindi ko iisipin, magre-rip ako sa kapanahonan ngayon. Pinakita ng Panginoon, kung may tinanim ka, asahan mo, may ani ka. Hindi ko iniisip na babalik sa akin yun kasi ang aking punto noon, pag ako tumulong, hindi ako nag-aantay na may babalik sa akin. But deep in my heart, I know God knows everything. Nothing can be hindered to the sight of God. Kaya, nangyari siguro, pinakikita ng Panginoon, makapangyarihan siya, binigyan ako ng torn of the flesh, nagkasakit ako, para ipakita yung mga tao ito, ay siyang palalapitin ko sa iyo. Glory to God, ito'y nangyari. Hanggang ngayon, ay nangyayari pa. Sumusuporta pa rin sila hanggang ngayon. And lastly, apparently, sabi nga rito, he had no conscience, yung judge. Sometimes you will find yourself in a desperate situation and you will turn to others for support and you will find a wall of insensitivity. No one will express care or concern for you. No one will quickly respond for you free for help. Everyone will seem callous and indifferent to you. Take heart. God always care. Amen. Maraming nakakalimot, maraming hindi pumapansin, lalapit ka, ay ito na naman, problema na naman, lalapit sa akin. Kumisan, nare-reject yung lapit mo, pero sabi nga, ang Diyos, palaging nagkikare sa akin. Even though I do not fear God, sabi ng judge, no respect man, yes, because this widow bothers me, itong conclusion dito, I will give her legal protection. Lest my continually coming, she wears me out. Sabi nga, paglapit na sa akin, na-wear out ako. Sa 18:475, verse 4b at saka 5. Now, think about that for a moment. Sabi nga niya rito, this unrighteous judge eventually responded to this woman's need, her desperate plight. But it was not because he was moved with compassion. Walang compassion, pero nadala lang siya dun sa need ng widow. But rather it was because he was more concerned about his own comfort and convenience. He said in effect, I will execute justice and take vengeance on her enemy because she is troubling me. She is a pest. Sabi niya, pesti siya sa buhay ko. She will not leave me alone. With her constant coming, she's exhausting me. And to go get her off my back and out of my hair, I will help her. This woman knew that this judge was her only help. She knew that if he did not help her, then she was lost. She was lost. And knowing that she gave the judge no rest, the term translated, yung rest, walang rest, sabi nga rito, kaulugan niya, we're out. Now we were out and judge. Literally means to hit someone under the eye, resulting in a blackened eye. That was this judge's emotional experience. With this woman, persistent or importunate coming, he was coming emotionally beat up. She was an unbearable, vexing annoyance, and to the judge yielded and responded to her name. Pinakita na kahit heartless siya, hindi siya naniniwala sa Diyos, pero yung punto ng kanyang karakter na siya'y nagre-response lamang sa needy and those who need justice, pinagkaloob sa widow at natanggap ang kinakailangan niya. Glory to God. Let's pray.